Magandang araw mga boss. Panoorin natin ang movie clip na ito. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share kung kayo ay mahilig sa mga movies and series. Magugustuhan mo ito. Let's go! Ang kwento ay nagsimula sa dalawang pinata na may pamalam Take-il at Sang-il. Bumili si Take-il ng second-hand na motor online, subalit ang kondisyon nito ay hindi na maganda at sa huli ang motor ay tuluyan ang nasira. Nang sinubukan nilang paandarin muli ang makina, sila ay biglang inatake ng dalawang lalaki na sumipa sa salamin ng kanyang motor. Nainis si Take-il at sinubukan silang habulin. Inaandar niya ang motor na mabilis kaya sila na ang naging target ng mga nagpapatrol na pulis. Dahil mayroong problema ang kanyang motor, hindi niya na ito nakontrol ang maayos kaya bumunggo siya sa barrier at lumipad sa lakas ng impact. Si Take-il at Sang-il ay agad na dinala sa istasyon ng pulis, kung saan pumunta ang ina ni Take-il na si Jong-hae at pinadalitan ng anak dahil sa paggamit ng perang pamplisyon sa pagbili ng motorsiklo. Inahayag ni Take-il na gusto niya nang huminto sa pag-aaral dahil alam niyang hindi kakayanin ng ina na magbayad ng tuition. Nang marinig ito, ang kanyang ina na dating professional volleyball player ay sinapak si Take-il sa mukha dahil sobra siya masaktan sa sinabi ng anak. Sa sumunod na araw, nagpa siya na maglaya si Take-il sa kanilang bahay dahil wala na siyang pakialam sa kanyang kinabukasan. Gamit ang natitirang $10 sa kanyang bulsa, sumakay siya ng bus papunta sa kung saan. Sa kabilang banda, si Jong-hae na nagtatrabaho ng husto para maibigay ang para may laman ng anak, isinubukang tawagan si Take-il, ngunit hindi niya sinasagot ang cellphone. Bagamat masyado siya marahas sa anak, amarap niya pating mabigyan si Take-il ng magandang buhay, kaya nagtatrabaho siya ng husto para may maipambayad sa college tuition ng anak. Ang bus na sinakyan ni Take-il ay papunta sa isang maliit na bayan ng Gunsan sa may North Jeolla Province. Pagkatapos bumaba sa bus, nakilala niya ang isang red-hair na babae na may pangalang Kyung-ju na bigla siyang sinuntok sa tiyan matapos na itong galitin. Pagkatapos na maglahad-lahad sa bayan, ang gutom na si Take-il ay nakakita ng isang noodle shop na nag-aalok ng murang halaga ng jajangmyeon. Agad siyang pumasok sa loob at makilala ang may-ari ng restaurant na may pangalang Gum. Bago pa siya makakain ng noodles sa halagang $3, pumasok ang isang delivery rider at tumiretso ito sa kusina. Subalit nagkaroon ng maliit na kaguluhan sa kusina at nakita niya ang rider na nagmamadaling lumabas. Gustong balaman ni Take-il ang nangyari ngunit wala siyang lakas ng loob para magtanong. Pagkatapos nito, nagpa siyang palipasin ang gabi sa isang public bathhouse at pinag-isipan ang kanyang sunod na galaw. Sa ibang lugar, si Sang-il ay makikitang nakakira sa kanyang lola na ang hanap buhay ay taga-talog ng hazelnut. Sa sumunod na araw, nang bumalik si Take-il sa noodle shop para kumain, nakita niyang nakamailaman sila ng taga-delivery ng pagkain. Hindi na siya nagdalawang isip at agad na nag-apply sa trabaho. Inaalam ni Gong kay Take-il na kailangan niya manatili ng 3 buwan bago siya ma-request ng day off para makauwi. Agad namang pumayag si Take-il sa kanyang kondisyon. Inakilala siya sa isa pang delivery rider na may pamalang Guman na nahulog ang baryang dala-dala sa sahi. Si Sang-il ay nakipagkita sa isang lalaki na may pamalang Tumwa na nag-alop sa kanya ng trabaho. Ang baguhang si Take-il ay na-curious tungkol sa kanilang pusinero matapos na makita ang insidente ng nakaraang araw. Pumunta siya sa kusina at nakilala si Gusu, isang maskuladong lalaki na mayroong nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil sa bastos na pag-ugali ni Take-il sa mga taong mas matanda sa kanya, agad siyang sinapak ni Gusu hanggang sa mawalan siya ng malay. Si Take-il ay nanghina hanggang gabi at nasurpresa na makitang patabi si Gusu na natutulog na dilat ang mga mata. Sa sumunod na araw, nagsimula na si Take-il sa unang araw niya bilang delivery rider. Dahil sa kanyang pagiging maingay, lagi sa kanyang naiirita si Gusu lalo na pag pinagtatawanan niya ang malaking katawan ng kusinero. Sang-il ay nagsimula na magtrabaho para kay Donghua bilang isang loan shark at taga-kolekta ng utang. Nagkaroon si Take-il ng magandang oras kasama ang mga katrabaho kahit na lagi silang nagtatalo ni Gusu sa mga walang kwentang bagay. Nagpustahan si Gusu at Take-il kung saan nawalan muli ng malay si Take-il matapos siyang sapakin sa mukha ng kusinero. Si Sang-il ay namimigay ng business card ng kanyang pinagtatrabahuhang opisina at hindi sinasadyang nakita ang ina ni Take-il sa gilid ng kalsada na mukhang nasasangkot sa isang problema. Samantala, si Take-il ay makikitang nagdi-delivery ng pagkain sa isang customer na kinalabasan na si Kyung-ju, ang red-hair na babae na nakilala niya sa terminal ng bus. Dahil laging bastos si Take-il kahit nasa mga babae, muli siyang sinuntok ni Kyung-ju. Mas lalo pang nagalit sa kanya ang dalaga na aksidente niyang madakma ang kanyang dibdib, kaya agad siyang binugbog ni Kyung-ju.
Hindi maiwasan ni Gusok na kutyain si Take-il nang makita itong puro pasa sa mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, tumawag si Sang-il at nasurpresa nang sinagot ni Gusok ang tawag. Nakita ito ni Take-il at agad na kinuha ang cellphone. Tumawag si Sang-il para kausapin siya tungkol sa kanyang ina na mukhang nahaharap sa isang mabigat na problema. Subalit walang pakialam si Take-il at agad na pinutol ang kanilang pag-uusap. Habang sila'y kumakain, aksidenteng nabunyag ni Take-il na babae ang bumugbog sa kanya kanina. Mas lalo siyang kinutya ni Gusok hanggang sa humagalpak siya sa tawa. Nang umuwi si Kyung-ju sa kanyang hotel room, siya'y nasurpresa nang makita ang dalawang lalaki na nakikipagkinuman sa kanyang roommates. Si Kyung-ju at dalawang lalaki ay nasangkot sa isang away, ngunit nagrabyado ang dalaga sa dalawa kaya agad siyang tumakas. Si Take-il at kanyang mga katrabaho ay nagre-relax sa rooftop nang makita nilang tumatakbo si Kyung-ju papunta sa kanila. Dahil gusto maghiganti ni Take-il, agad siyang bumaba para pahintuin ang dalaga. Ngunit kanyang na-realize na nasa peligro si Kyung-ju nang makita ang dalawang lalaki na sinusubukan siyang ipasok sa kotse. Hindi siya nag-alinlaman at agad na sumugod para tulungan si Kyung-ju, ngunit nabugbugtin siya pagkatapos. Dahil sa inay ng kanilang pag-aaway, lumabas ang mga residente sa kanilang bahay kaya nagpa siya na umalis ang dalawang lalaki. Dinala ni Take-il si Kyung-ju sa loob ng bahay at agad na ginamot ang kanyang mga sugat. Pagkatapos nito, nagpasalamat si Kyung-ju sa lahat at nagpaalam na siya'y uuwi na. Nang makita na kayapaklam si Kyung-ju, inahiram niya ang kanyang sapatos sa kawawang dalaga. Pagkalipas ng ilang araw, nasanay na si Take-il bilang taga-delivery ng pagkain at masigasig na nagtrabaho. Isang araw, si Take-il ay muli naghatid ng pagkain kay Kyung-ju at binaliktad din ang kanyang sapatos. Subalit tumanggi si Take-il na hunin ang bayad para sa in-order niyang pagkain. Nang gabi din yon, nakuha na ni Take-il ang kanyang unang sahod at nagplanong ilibre sila lahat. Nagmumpay sigom na umuwi siya minsan sa kanilang bahay para bisitahin ang kanyang ina. Dahil hindi pinansin ni Take-il ang payo ni Gong, muli siyang sinapak ni Gusok at nagbanta kung hindi siya susunod. Dahil dito, nagpasya na siyang umuwi para bisitahin ang kanyang ina. Nagpakita muna siya kay Sang-il kung saan kinuwento nila ang kanilang mga buhay matapos na hindi makasama ang isa't isa sa mahabang panahon. Sinabi ni Take-il na huminto na siya sa kanyang trabaho dahil sa pag-aalala sa kanyang kaligtasan, ngunit hindi nakinig si Sang-il sa mga pinayo ng kanyang kaibigan. Pagkatapos nito, bumisita na si Take-il sa kanyang ina na mayroon ng isang simpleng bakery na kanyang nabili sa murang halaga. Pinaalam niya sa ina na nagsimula na siyang magtrabaho sa isang noodle shop sa lungsod ng Kunsan. Subalit pinagalitan lang siya ng kanyang ina at sinabing umuwi na siya para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hindi siya sumang-ayon sa gusto ng ina at umalis pagkatapos na maibigay ang kanyang unang sweldo sa magulang. Pagkatapos niyang humalis, dumating ang isang lalaki at nagbabala na malapit ng gibain ang bakery dahil bumili siya ng illegal na building na pinatayo ng dating may-ari. Si Sang-il ay inutusang mamolekta ng utang mula sa tindahan na pagmamayari ng isang lalaki. Ngunit nabugbog siya ng husto at kinailangang gamutin sa ospital. Samantala, si Kyung-ju ay natanggap sa noodle shop bilang waitress kung saan inalok siya ni Gong na gamitin ang dating kwarto ng anak matapos malaman na wala na siyang ibang matutuluyan. Para i-welcome ang pagdating ng bagong empleyado, pumunta sila sa isang karaoke bar para magsaya ng kaunti. Nang sila'y pauwi na, nakita ni Take-il ang lalaking bumugbog sa kanya at agad na naghanap na makaganti. Subalit madaling napatumba si Take-il kaya nakaalam na si Gusok sa pamamagitan ng pagpunasan chichirya sa mukha ng lalaki. Sa kabilang banda, ang kakalabas lang sa ospital na si Sang-il ay sinubuhang maghiganti, subalit siya ay nag-alinlaman na ma-realize na mali ang kanyang ginagawa. Hindi nagtagal, pumunta sa restaurant ang lalaking na nakita Take-il kasama ang kanyang grupo kung saan gumawa sila ng kaguluhan hanggang sa matapon ang abo ng anak ni Gong. Sa huli, hindi na napigilan ni Gusok ang kanyang galit, inagbubugbog ang mga lalaki ng gugulo. Nasurpresa sina Take-il nang malaman nila na si Gusok ay dating boss ng mga gangster na lubos na ginagalam sa lugar kahit na ng mga pulis. Sa flashback, ang sugatam si Gusok matapos makipaglaban sa haribal na gangster ay aksidenteng nakilala si Gong na gusto na sanang magpakamatay matapos mawala ang kanyang anak na babae. Sinagip ni Gusok si Gong at sinabing huwag siyang mawawala ng pag-asa at ipagpatuloy ang buhay. Simula noon, nagpasya si Gusok na magsimula ng bagong buhay bilang cook sa restaurant ni Gong at iniwan ang pagiging gangster. Pagkatapos ng gulo,
Ang noodle shop ay biglam na puno ng mga gangster na mga tauhan ni Gosok. Isang lalaki na nagkangalang Taesung ang pinapabalik na si Gosok sa pagiging boss dahil ang panilang karibal na gang ay madalas na manggulo sa kanilang teritoryo. Matapos ma-realize na magiging mapamanit kung siya'y mananatili pa, si Gosok ay nagpa siya ng umalis at bumalik na sa kanyang dating buhay bilang gangster. Naunawaan ni Gom ang kanyang desisyon at nagmungkahing pwede siyang bumalik kahit na anong oras. Nasaktan si Taekil sa biglaan niyang pag-alis dahil tinuturing niya na itong kapamilya kahit na madalas sila magtalo nito. Samantala, nakita ni Sangpil na silyado na ang bikeri ni Jonghae at agad na pinaalam ito kay Taekil sa telepono. Sa sumunod na araw, agad na bumisita si Taekil sa kanyang ina kasama si Kyungju. Bininyag ni Jonghae na naloko siya ng dating may-ari ng building na iligal na nabili ang lupa. Sobrang nainis siya sa problema ng kanyang ina kaya tinawagan niya si Gosok para humingi ng tulong. Subalit sa halik na tulungan siya, sinabi sa kanya ni Gosok na maging responsable na siya at lutasin ang sariling problema. Mag-isang pumunta si Gosok sa headquarter ng karibal na gangster kung saan hiniling niyang huminto na sila sa pamgugulo at respetuin ang teritoryo ng iba. Dahil tumanggi sila sa kanyang alok, napilitan si Gosok na labanan silang lahat at nagawang pabagsakin ang mga gangster ng mag-isa. Samantala, ang mga kolektor ay pumunta sa bakery ni Jonghae para kolektahin ang bayad sa kanyang utang. Dahil ang mga kolektor ay nagmula sa parehong opisina na pinagtatrabahuhan ni Sangpil, iniisip ni Taekil na niloko ni Sangpil ang kanyang ina. Ngunit sinabi ni Jonghae na hindi siya humiram ng pera kay Sangpil. Ang isa sa mga kolektor ay nakita ang envelope ng pera na binigay ni Taekil sa kanyang ina at binigay ito sa kanilang boss. Nakiusap si Jonghae na ibalik ang envelope ngunit tumanggi na ito. Sinubukang kunin ni Taekil ang envelope kahit na alam niya mabubugbog siya sa huli. Hindi siya pumayag na makita nasasaktan si Taekil at makuha ang unang sahod na kanyang anak. Pumayo si Jonghae at nilabas ang kanyang husay bilang isang professional volleyball player para talunin ang kolektor at nagawa mabawi ang unang sahod ni Taekil. Iniling ni Gosok madalhin siya sa isang restaurant kung saan hiniram niya ang mga gamit para magluto ng sariling pagkain. Sinabi ni Gosok sa kasama na ang pagluluto at pagiging chef ang kanyang bagong buhay at simula na yon, tuluyan niya nang iiwan ang buhay bilang boss ng mga gangster. Naintindihan ito ni Taesung at narespeto ang desisyon ni Gosok. Pagkatapos ng insidente, muling nakasama ni Taekil ang kanyang ina at pansamantalang nanatili sa bahay ni Sangpil dahil nakumpiska ang kanilang bahay dahil sa mga utang at iniba natin ang bakery ng kanyang ina. Kahit na nangyari ito, masaya ang ina ni Taekil dahil kasama niya na muli ang kanyang anak. Nagpa siya na ding umalis si Donghua sa trabaho bilang kolektor ng utang at nagbukas ng simpleng tindahan ng fried chicken. Sa kabilang banda, bumalik na din si Gosok sa pagiging chef sa noodle shop ni Gong. Samantala, bumalik na sa pag-aaral si Kyungju matapos siyang ampunin ni Gong bilang kanyang anak na babae. Sa huling eksena, sinama ni Taekil ang kanyang ina sa isang joyride gamit ang biniling motor at namuhay ng masaya na parang walang tinadalang problema.